Nakasimangot na naglalakad patungong altar ng simbahan si Amber, suot ang magarang wedding gown. "Ngumiti ka naman, apo," sabi ni Lolo Antonio, ang lolo niya na sumalubong sa kanya. Pilit naman siyang ngumiti. "Nasaan po ang groom, Lo?" Takang tanong niya nang walang makitang lalaki na naghihintay sa altar. "Narito ang groom." Sigaw ng lalaking tumatakbo patungo sa kanila. May karga itong pusang itim na may puting laso sa leeg. "Nasaan?" Kunot noong tanong niya sa lalaking hinihingal. "Pasensya na po, hindi makakarating ang groom dahil may emergency meeting. Sabi niya itong pusa na lang niya ang proxy. Mamaya na raw niya pipirmahan ang marriage contract. Nakausap na rin niya ang pari sa phone at pumayag na ituloy ang kasal." Anito, inilapit sa kanya pusa. Napaatras siya. "Wala bang pwedeng maging proxy? Yung tao naman?" Ani Amber. "Ako na lang ang proxy," sabi ng matangkad na lalaki na isa sa kapatid ng groom. Pumayag na lamang siya para matapos na ang kasal. Natuloy din ang seremonya at hindi na isinama ang kissing scene. Kinagabihan ay tinawagan ni Amber ang kanyang asawa. Sumagot naman to. "Ano na, Lorcan? May bala ka pa bang magpakita sa akin? Tapos na ang kasal ni Alina mo, hindi man na dumating sa venue. Pasalamat ka't nakukuha mo sa pera ang lahat kaya napapayag mo sa kalokohan mo, miski pare." Kaagad niyang palatak. Ang sakit sa tenga ng boses mo, wifey. Can you please calm down?" Anito sa kabilang linya. "Paano ako kakalma, ha?" "Sorry, okay? I'm on the way back to Manila. Nagkaroon lang kasi ng problema sa warehouse namin sa Cebu kaya kailangan kong puntahan para harapin ang investors na nagprotesta." Hindi ma-imagine ni Amber ang itsura ng asawa dahil never pa silang nakita sa personal. Ikalawang beses pa lamang yon na nag-usap sila sa phone. Binigay lang ng lolo niya ang number nito. "Ayusin mo ang problema sa kasal." Anya. "Ako na ang bahala. See you soon." Magsasalita pa sana siya ngunit binabaan na siya nito ng cellphone. Lunes ng umaga ay nagtungo si Amber sa kumpanya ng kanyang lolo upang kausapin ang kanyang asawa. Nanggigil siya lalo rito nang malamang nasira ang kanyang kotse na pinagamit nito sa kawaksi. "Nasaan si Lorcan?" Tanong niya kay Brian, ang sekretary ng kanyang lolo. "May ka-meeting pa po siya sa opisina. Hintayin niyo na lang po siya, ma'am." "Sa opisina na niya ako maghihintay." Nagpumilit siyang pumasok sa opisina ng chairman. Sinundan siya ni Brian. Tamang-tamang tapos na ang meeting. "Alin dyan si Lorcan?" Atat niyang tanong. Halos matandad na kasi ang naroon. "Naroon po si Sir, ma'am." Sabi naman ni Brian, itinuro ang grupo ng 3 lalaki na nakatayo. 2 lalaki lang ang nakita niyang medyo bata pa. Ang alam niya may edad na ang kanyang asawa. "Lorcan?" Tawag niya. Nilakasan ng tinig. Nabaling sa kanyang atensyon ng mga lalaki. Nagsialisan na rin ang ibang bisita. "Bakit may batang nakapasok dito, Brian?" Tanong ng isang lalaki sa sekretarya. Tumikwas ang isang kilay niya at tumitig sa matangkad na lalaki. "Sir, hindi po siya bata. Siya po ang asawa niyo." Sagot naman ni Brian. My wife? Seriously?" Nakataas din ng isang kilay na untag ng lalaki na umano'y si Lorcan. Namaywang si Amber at taas noong lumapit sa kanyang asawa, na bata pa pala at ubot ng gwapo. "So, you're Lorcan, ha?" Anya. Yumuko sa kanyang lalaki. "Amber Lazaro?" Bulalas nito. "Oo, ako nga." Napabugan ng hangin ng lalaki at napasintido. "What on earth is happening here? Ano bang pinagkakain mong hindi ka man lang lumaki? Mukha ka namang matangkad sa picture na pinakita ng lolo mo sa akin, ha?" Uminit na ang bumbunan niya at dinuro sa mukha ang asawa. "Excuse me, please don't insult my height. Maliit man ako sa paningin mo, kayang-kaya kitang balian ng buto." Angil niya. "In fairness, ang liit mo pero ang lakas ng boses mo, ah. Kita mo, natakot sa'yo mga kamiting ko. Nag-alisan agad silang lahat pagkakita sa'yo." Pangaasar nito. Lalo lamang siyang napikon at akmang sasampalin ng lalaki, pero kinapos ang kanyang kamay. Nilagpasan lang siya nito. "Huwag kang magkalat dito, Amber. I'm busy." Sabi nito habang paalis. Sa inis niya'y dumukot siya ng kung ano sa kanyang bag, ngunit tanging lipstick na naalisan ng takip ang kanyang nakuha. Ibinato niya yun kay Lorcan, saktong nilingon siya nito. Tumama sa noon nito ang lipstick at nag-iwan ng marka roon. "What the heck?" Anito. Kinapa ang noo. Sinugod na niya ito. "Hindi mo ako sinupot sa simbahan, tapos dededmahin mo ko? Nasaan ang kotse kong pinagamit mo sa kasambahay niyo, ha?" Palatak niya. Ang ingay mo naman. Let's talk in private, okay?" Angal nito.
Paano tayo mag-uusap kung iniiwasan mo ako? Hindi ka rin dumating sa dinner kagabi. Nitawag ni Lolo, hindi mo sinasagot at naudlot ang sasabihin niya nang bigla siyang buhatin ni Lorcan gamit ang isang kamay. Isinampa siya nito sa kanang balikat at naglakad. I can't believe I married a talking machine. You're far from my expectations, Amber. Hindi ako sanay manahimik kung ganitong pinagmumukha akong tanga. Saan mo ako dadalhin, ha? Ibaba mo ako. Walang yaka. Pumapadyak ang kanyang mga paa at maya't maya ang kurot sa tagiliran ng asawa. Hey, stop moving. Titigil lang ako kung ibababa mo ako. Okay. Ibinaba nga siya nito pero bigla siyang inihagis sa couch sa may lobby. Aray! Daing niya nang bahagyang maumpog ang kanyang ulo sa headrest ng couch. Tatayo sana siya, ngunit tinabihan siya ni Lorcan at inakbayan. Sa laki nito ay nahirapan siyang itulak to. Hindi kita kakausapin ng maayos kung hindi ka kakalma, wifey. Sabi nito. Umupo siya ng maayos nang maalis ang mabigat nitong braso sa kanyang balikat. Nasaan nga ang kotse ko? Tanong niya nang mahimasmasan. Nasa talyer pa dahil naibanggaan ang kasambahay ko sa poste ng gate ng isang araw. Turan nito. Ano? Ano nang gagamitin kong kotse? Yun na nga lang ang naiwang alaala ng daddy ko, sinira niyo pa. Hindi na maganda ang makina ng kotse mo at old model na kaya mahirap maayos. Bibilan na lang kita ng bago. Hindi pwede. May sentimental value sa akin ng kotse na yon. May babalik pa rin naman ang kotse mo pero hindi na safe gamitin. Kahit na magmukha pa yung junk shop, basta ibalik mo sa akin. Fine. Tumayo na ito. Kung wala ka ng ibang pakay, umuwi ka na at huwag nang manggulo rito. Marami akong trabaho. Anit na pagkuwan. Hindi ako manggugulo. Ano nangyari sa marriage contract natin? Napirmahan ko na kahapon at pinaprocess na. Ano naman ang plano mo sa akin? Pagkatapos ng kasal, wala lang? Hinarap siya nito. Sinuyod siya ng tingin. Ano ba ang kaya mong gawin bilang asawa ko? Tanong nito. Tumayo na rin si Amber. You know the reason why I marry you, right? Yeah, because of your grandfather's company. Exactly. So don't expect me to give you what you want. Gagawin ko ang responsibilidad ko bilang asawa mo, pero hindi mo ko pwedeng diktahan kung ano pa ang gusto mong ipagawa. I'm not your slave, Lorcan. Napailing ang lalaki. Who told you I'm an abusive man? I just heard from a friend that an eldest Guerrero sibling is ruthless and doesn't care about women. Your source is a piece of stupid liar. I never share my private life with anyone out of my comfort zone. Pero dahil yan ang paniniwala mo, I need to work hard to make you believe the rumor is fake. Oo nga pala, sabi ng lolo mo sa Italy ka na nakatira at busy sa jewelry designing career mo. Meaning umuwi ka lang dito para pakasalan ako? Anito. Oo, at dahil sa'yo, iniwan ko ang pinakamamahal kong career. Not bad. You can continue designing jewelry in my brother's company. He runs an international jewelry auction and creates unique and antique jewelry designs. Na-excite siya sa sinabi nito, pero kailangan muna niyang aralin ang kalakaran sa pamilya ni Lorcan. Gusto ko magkaroon ng posisyon sa kumpanya ni Lolo. Sabi niya. Okay, pero may alam ka ba sa liquor business, wifey? Wala, pero pag-aaralan ko. Good. I'll teach you how to manage the company. For now, go home and we will meet on Wednesday night. Saka na tayo mag-uusap kung paano ang sistema natin. Magdesisyon ka rin kung titira ka ba sa bahay ko o mananatili sa bahay ni Lolo Antonio. Sige, maghihintay ako sa Wednesday. Isinukpit na niya sa balikat ang kanyang bag sa kalumisan. Miyerkules ng gabi ay lumamig na ang hapunan, pero wala pa rin si Lorcan. Piko na naman dito si Amber. Ano po, darating pa ba si Lorcan? Tanong ng lolo niya na tapos ng kumain. Ewan ko sa lalaking yun, Lo. Inuubos talaga niya ang pasensya ko. Isang-isa pa talaga at tatamaan na siya sa akin. Kumain ka na at 9:00 na ng gabi. Huwag mo nang hintayin ang asawa mo, baka nakalimot na yun sa sobrang busy. At nakalimutan niya rin na may asawa na siya. Napabugan ng hangin ng Ginoo. Tumayo na ito. O siya, mauna na ako matutulog. Paalam nito. Naglakad na ito gamit ang tungkod. Sa inis niya inilantakan niya lahat ng pagkain. Kung kailan tapos na siyang kumain, ay saka naman may bumusin ng sasakyan sa labas. Ang kawaksina ang nagbukas ng gate. Maya-maya ay dumating si Lorcan. Sorry, I'm late. Bungad nito. Anong oras na... Naudlot niyang palatak nang bigla siyang halikan ni Lorcan sa labi. It's better to be late than never, my little wife. Sabi nito.
Lumuklok ito sa silyang katapat niya. Tulalang tumitig siya sa asawa at hindi napigil ang biglang pagsikdo ng kanyang puso. Wala nang food? Maya-maya ay tanong ni Lorcan. Wala na, inubos ka na kasi ang tagal mo. Malamig na ang pagkain. Palatak niya ng mahimasmasan. Your voice is irritating my ear. Anito at tinawag ang kawaksi. Baka may ulam pa kayo at konting kanin. Can you give me some, please? Utos nito sa kawaksi. Yes, sir. Tumalima naman ang babae. Nakasimangot na tinitigan ni Amber ang asawa. Habang tumatagal ay lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. At bagay rito ang patubong balbas at bigote. Ano pala ang height mo, my little wife? Maya-maya ay tanong nito habang sumisimsim ng red wine. 4 feet and 11 inches. May reklamo ka sa height ko? Mabilis niyang sagot na may kasamang irap. Tumawa ng pagak si Lorcan. Hindi ka man lang umabot ng 5 feet? Can you imagine what people will say when they see us together? I'm 6 feet and 1 inch tall. Baka mapagkamalan tayo magtatay. Ilang taon ka na ba, little wife? 28 na ako. Naiinis niyang sagot. Okay, I'm already 34. You look 10 years younger than your age. And you're cute. Parang kaedad mo lang ang bunso kong kapatid na 10 years old. Amused nitong sabi. Kahit papaano'y naibsan ng kanyang inis. Humalukip-kip siya. Ang sipag naman ng daddy mo. Balita ko 16 na kayong magkakapatid. Anya. Yeah, and still counting. Mahina itong tumawa. So, ikaw ang panganay? No, I'm just the eldest son. Babae ang panganay namin. Siya ang sinundan ko na 36 years old. Pangatlong asawa na ni daddy ang kasama niya ngayon. Sa unang asawa, 2 kaming magkapatid. My mom died after giving birth to me. Ikinasal ulit si daddy at dun siya nakarami ng anak. Naghiwalay sila at nagpakasal ulit si daddy sa mas bata. Marital alliance ang nangyari pero mabait naman ang bago niyang asawa. Okay naman ba kayong magkakapatid? Not always. But we're just professional about business matters. Dad taught us not to depend on him all the time. He didn't allow us to rely on his assets and let us explore. Build our empire after supporting our studies. Now, our family businesses are like a battlefield to us. The pressure pushes us to work harder. Kami-kaming magkakapatid lang din ng investors ng negosyo ng bawat isa, pero may ibang nakikipagkompetensya. Ilan ba kayong lalaki sa magkakapatid? O sisa niya? Sa ngayon, 12 na kaming mga lalaki, 4 naman ng babae. May kambal akong kapatid na lalaki at hindi nagkakalayo ang edad ng iba. Kapatid mo si Leonardo Guerrero, di ba? Yung may-ari ng sikat na luxury jewelry brand? Anya. Yes, siya ang sumunod sa akin at madalas kong kaaway. Amused nitong turan. Balita ko, siyang may pinakamalaking net worth sa inyong magkakapatid. Matiim na tumitig sa kanya si Lorcan. Updated ka ata sa family ko, little wife. Hindi sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Si Leonardo lang ang kilala ko kasi may-ari siya ng LNG Jewelries Corporation at auction. Nag-apply ako dati sa company niya bilang designer pero hindi pumasa ang proposed designs ko. Baka common ang designs mo. Leonardo is a perfectionist when it comes to jewelry designs. He's a designer too. Pero kung gusto mo ulit mag-apply sa kanya, tutulungan kita. Paano ako papasa kung sabi mo nga ay madalas kayong mag-away ni Leonardo? Professional si Leon. Hindi niya dinadala sa kumpanya ang personal issues ng pamilya. Kung talagang maganda ang designs mo at nagustuhan niya, tatanggapin ka niya. Hindi rin niya i-consider ang identity mo, kahit sister-in-law ka niya. Bigla siyang na-excite. Sige nga, ipasa mo ang designs ko kay Leonardo. Nakangiti niyang wika. Tumikwas naman ang isang kilay ng kanyang asawa. Aba, bigla atang gumanda ang aura mo. Don't tell me you admire Leonardo. Or maybe you have a crush on him. Usig nito. Napalis ang kanyang ngiti nang maalala na si Leonardo ang dahilan kung bakit na-inspired siyang mag-design ng alahas. Magkakasala na ba ako kung aaminin ko na si Leonardo ang inspirasyon ko? At oo, crush ko siya kasi sino ba naman ang hindi siya gugustuhin? He's the epitome of a perfect guy. Pag-amin niya, hindi ko may si Lorcan nang dumating ang kawaksi dala ang pagkain nito. Leon is the coldest among us. Siya kasi ang na-pressure ng husto sa business dahil na-underestimate siya ng ibang kaanak ni Daddy. Pagkawanay sabi nito. Ikaw, panganay kang lalaki, hindi ka ba na-pressure? Na-pressure? Pero maswerte ako kasi maaga akong natutong maging independent.
At pinagmamalaki ko na mas mataas ang emotional intelligence ko kumpara kay Leon. I graduated BS in Psychology before pursuing a business management course. I have a bad temper too, but I can manage it alone. Pinalaki kasi kami ni Daddy na may pressure at hindi niya kami binibaby. He's strict, at ayaw niya na may isa sa amin na sobrang close sa kanya. Spanish-British ang tatay ni Daddy, at namana niya ang kaugalian nito. Ang nanay niyang Pinay, may lahing Japanese at mahigpit din pagdating sa pagdidisiplina. Napaka-private ng family mo. Ang daddy mo ay bihira mag-participate sa mga business events. Kaya bihira ang nakakaalam ng kwento ng pamilya niyo. Kahit mga kapatid mo ang private rin ang buhay. Maliban sa isang kapatid mo na athlete at sumikat sa pagmamodelo. Sa business kasi, kailangan protektahan ng reputasyon ng pamilya. Kasi once nasira to, maaapektuhan ng kumpanya. As much as possible, ayaw naming magkaroon ng commitment sa mga taong nasa showbiz industry or mga celebrity na paboritong pagpiestahan ng media at chismis. You know, people can easily believe in fake news, and some of them have poor reading comprehension. Kung sa bagay, kahit si Lolo ay sobrang low-profile businessman, ayaw nga niyang pinangangalandakan na siya ang may-ari ng sikat na liquor brand. Ikaw, little wife, bakit pala naisip mong tumira sa ibang bansa imbes na tulungan si Lolo Antonio? Pagkuha na yung usisa ni Lorcan, kumakain na ito. Kasi nga, mas gusto kong lumaya at gawin ang gusto ko. Hindi naman ako pinigilan ni Lolo. Mas madami kasing opportunity sa ibang bansa kaysa rito. So, nag-resign ka sa trabaho? Oo, kasi nakiusap sa akin si Lolo na tulungan ko siya. Kaso, ipinagkatiwala na pala niya sa'yo ang kumpanya. Saan pa ako lulugar? Pilyong umiti si Lorcan. Saan ka lulugar? Sa buhay ko. You belong to me now, Amber. Anito. Natitigilang tumitig siya rito at saka lang niya napansin ang natural na karisma ni Lorcan na kaya siyang pakiligin sa simpleng titig at salita. Tumikhim siya ng mahimasmasan. Ano pala ang plano mo, Lorcan? Saan ako titira? Hindi na pag-isipang tanong niya. Bakit akong tinatanong mo? Ikaw ang magdesisyon dahil ako ay maraming responsibilidad sa kumpanya. Pero mas mainam kung titira ka sa bahay ko. Paano si Lolo? May caregiver naman siya at 2 kasambahay, di ba? Pwede mo naman siyang bisitahin anytime. Saan ba ang bahay mo? Nasa subdivision ni Daddy. Dito lang din sa Quezon City. Lahat kami magkakapatid ay may bahay ron. At naroon din ang family house namin. At oo nga pala, nag-invite si Daddy for dinner tomorrow. Kung lilipat ka na bukas, diretso muna tayo sa family house namin. Kakausapin ko muna si Lolo. It's okay, take your time. Pero dito ako matutulog ngayon. Gilala siyang tumitig sa asawa. Ha? Bakit? Tanong niya. Anong bakit? I'm your husband, little wife. Pero... No more buts, Amber. I will sleep with you tonight. Ginupo na siya ng nerbiyos. Hindi pa ako nakatulog na may kasamang lalaki sa kama. Tumawa ng pagak ang kanyang asawa. You're married now. Natural mag-a-adjust ka. Nataranta na siya. May isa pa namang kwarto rito sa bahay na bakante. Doon ka na lang, Lorcan. Oh, please, stop complaining, honey. Ihanda mo na ang kama, inaantok na ako. Anito. Nakasimangot siyang tumayo. Magpapalagay ako ng extra foam sa kwarto. Anya sabay bira ng talikod. Rumampa na siya palabas ng dining. Pagdating sa kanyang kwarto, ay kaagad siyang nagbihis ng itim na nighties. Pagkuwan ay kumuha siya ng foam sa kabilang kwarto at inilatag sa sahig. Kahihiga lang niya nang may kumatok sa pinto kasunod ng boses ni Lorcan. Bukas yan, pasigaw niyang sabi. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Lorcan. May dala itong maliit na maleta. Bakit diyan ka nakahiga, Amber? Tanong nito. Dito na ako at ikaw na sa kama. Baka kasi hindi ka sanay sa mababang higaan. Saka pagod ka sa trabaho. Malaki naman ang kama mo, kasya tayong 2. Maliit na espasyo lang naman ang gagamitin mo eh. Okay na ako rito. Pumikit na siya habang nakahiga patagilid. Hindi siya mapakali dahil sa kaluskos na nalilikha ng kilos ni Lorcan. Nang buksan niya ang isang mata ay saktong namataan niya ang asawa na naguhubad ng damit. Sa banyo ka na magbihis, Lorcan? Anya. Paano mo nalamang magbibihis ako? Tanong nito. Humarap pa nga ito sa kanya kaya todo pikit siya. Ano pa bang gagawin mo? Alangan namang matutulog ka na nakasuot. Hindi ako sanay matulog na may damit kaya hindi ako magbibihis. I just took off my clothes. Anito. Umigting ang panga ni Amber sa inis.
Magaling talagang sumagot ang kanyang asawa. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong abalahin. Bakit? Inaano ba kita? Hindi na siya umimik. Ginupo na rin siya ng antok. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Amber na mag-isa sa kwarto. Wala na rin ang gamit ni Lorcan. Pumasok siya ng banyo at napansin ang nakahanger na underwear. Hala, nilabhan niya ang underwear ko? Bulalas niya nang mapansing katabi ng nakahanger na brief ni Lorcan ang kanyang panty. Nagmamadaling lumabas siya ng kwarto at pinalad siyang naabutan pa sa lobby ang kanyang asawa. Kausap ang lolo niya. Good morning, my little wife. Seryosang bati ng kanyang asawa, pero sinipat lang siya. Sandali, aalis ka na ba, Lorcan? Anya. Oo, may meeting ako sa kumpanya ko eh. Anito. Nagpaalam na ito sa lolo niya. Sinundan niya ito hanggang sa labas ng bahay. Oy, ikaw ba naglaban ng underwear ko? Tanong niya. Oo. Nakita ko kasing pakalat-kalat ang underwear mo sa banyo. Kaya isinama ko na sa paglaba. Kapag natuyo na pala ang brief ko, pakitabi na lang. And don't forget to pack your things. Susunduin kita mamayang hapon. Pumayag na lolo mo na lilipat ka sa bahay ko. Sa family house namin tayo kakain mamayang gabi. Anito habang palapit sa kotse nito. Hindi na siya umangal at bumalik na sa lobby. Nilapitan niya ang nakaupong matanda. Lo, okay lang po ba kayo rito kahit wala ako? Anya. Oo naman na po. Palagi ka namang wala kaya sanay na ako. Mahigit 1 taon ka nga nanirahan sa Italy eh. Wika ng Ginoo. Napangiwi siya. Halata kasing may hinampo ang kanyang lolo. Sorry na, Lo. Promise, dadalasan ko ang pagbisita sa inyo. Ang mahalaga, hindi tuluyang mawala ang kumpanya nyo. Ayos lang po. Wala naman akong ibang hangad kundi ang makita kang masaya. And I hope you're happy with Lorcan. Matabang siyang umiti. Sa totoo lang, medyo nag-aalangan ako kay Lorcan, Lo. He's so annoying. Mahinang tumawa ang Ginoo. You're just lucky, Iha. Lorcan is one of the nicest Guerrero siblings. Ang simpatiko niya at sarkastiko. Nakakairita. Don't judge him, Amber. Mas panatag ako na si Lorcan ang pinakasalan mo. Sobrang pribado niyang tao at walang ibang inatupag kundi negosyo. Nako, sa sobrang busy niya, baka makalimutan niya na ikinasal na siya at may iba pa siyang responsibilidad. Humalakak ang Ginoo. Makakapag-adjust din siya at mas mainam nga na magkasama kayo sa bahay nang mas makilala niyo ang isa't isa. And please, avoid nagging at him. Lorcan hates talkative people. Siya rin naman madaldal po, Lo. I didn't know that. Lorcan is a reserved person. He talk less but is a good observant. Nagulat pa siya. Bakit sa akin dumadaldal siya? Maybe it's just because of you. Baka ginagawa lang niya yun para maging komportable ka sa kanya, apo. Nasabik siya sa ideya na dumadaldal lang si Lorcan kapag siya ang kasama. Nagpaalam na lamang siya sa lolo niya at bumalik na sa kwarto. Pagsapit ng gabi ay nainip na naman kakahintay si Amber kay Lorcan. After dinner na ito dumating. Late ka na naman. Akala ko ba sa family house niyo tayo magdi-dinner? Bungad niya sa asawa. Napasintido ang lalaki. I went to Cavite for an urgent meeting with investors. Hindi ko na namalayan ang oras at inabutan ako ng matinding traffic. Anito. So matutuloy pa ba tayo? Oo naman. Late na madalas mag-dinner ang pamilya ko. Diretso na tayo ron. Nasaan ang gamit mo? Itinuro niya ang 3 malalaking maleta na nasa paanan ng hagdan. Okay, let's go. Paanyaya nito. Kinuha ang kanyang mga maleta. Nagpaalam naman siya sa kanyang lolo at sumunod kay Lorcan sa kotse. Kailangan ba talagang dumalo ka sa family dinner nyo? Tanong ni Amber nang lula na sila ng kotse. May driver si Lorcan kaya sa backseat sila umuupo. Yes, it's mandatory. Sa tuwing nag-iimbita kasi ng dinner si Daddy, may mahalaga siyang sasabihin tungkol sa status ng negosyo. Anito. Saglit ko lang nakausap ang daddy mo noon sa simbahan at umalis din siya pagkatapos ng seremonya. 2 kapatid mo lang na lalaki ang dumalo. Yung kapatid mong si Rafael na nag-proxy pero umalis din kaagad. Nagmamadali pa. Busy kasi lahat ng miyembro sa pamilya ko, kaya hindi nagtatagal sa events na hindi related sa business. Ano? Minsan ang ikasal ng miyembro ng pamilya. Bakit hindi nila mapaglaanan ng mahabang oras? Time is important to us. Ang kasal naman ay hindi gaanong binibigyan ng effort ng pamilya namin. Ang importante ay dumaan sa legal na proseso at walang sabit. Kung sa bagay,
Ikaw nga mismo na ikinasal, hindi nakarating sa simbahan. Ano pa bang aasahan ko sa pamilya mo? Paangil niyang sabi. Matiyem siya nitong tinitigan. Kaya ka ba gigil sa akin dahil hindi ako nakarating sa simbahan at pusa ko ang proxy? Anito. Tinitigan niya ito ng mahayap. Sino bang matutuwa sa ginawa mo, ha? Matinong tao bang magpapadala ng pusa bilang proxy sa kasal? Mabuti naroon ang kapatid mo. At hindi lang yun, mas ikinagalit ko ang ginawa mo sa kotse ko. Sino ka para ipagamit yun sa kawaksi? Pumalatak na siya. Okay, it's my fault. Sorry sa pusa pero hindi yun basta pusa lang. Parte siya ng pamilya ko at isasama ko pa rin siya sa simbahan sakaling natuloy ako. Biniro ko lang ang sekretary ko na isama niya sa simbahan ng pusa ko para may proxy ako. Ang walang iya, tinutuo pala niya. Nakatikim tuloy siya ng sermon sa akin. Paliwanag nito. Mana pala sa'yo ang sekretaryo mong sira ulo rin. Humagigik pa ang Hudyo. Sorry na. Tungkol naman sa kotse mo, nagpunta kasi ako sa bahay niyo nung pinatawag ako ng lolo mo. Kaso naubusan ng gas ang kotse ko sa EDSA. Nagtaksi ako at pinakuha ko na lang sa staff ko ang kotse. Pagdating sa bahay niyo, saglit lang kami nag-usap ng lolo mo. Hindi niya mahagilap ang susi ng isang kotse kaya kotse mo ang pinagamit niya sa akin dahil yun lang ang may susi. Ginamit ko ang kotse mo pa uwi sa bahay ko. Nagkataong mamamalengke ang kasambahay ko pero naka-leave ang driver at ayoko namang ipagamit ang luxury cars ko. Kaya yung kotse mo ang pinagamit ko kasi may lisensya naman ang katulong ko at marunong ding mag-drive. Kaso, nagka-problema sa brake ng kotse mo nang pauwi na siya. At ayun, nabunggo sa poste. Mabuti, buhay pa ang kawaksi ko. Kwento niya. Ang kotse ko naman ang natsugi. Huwag ka nang magalit, little wife. May babalik sa maayos na itsura ang kotse mo. Pero wag mo nang gamitin. Igarahe mo lang as your father's memory. Ibibili kita ng bagong kotse sa auto company ng kapatid ko. Sa US ang main branch ng company niya. Ayos Ang dali lang sa'yo magsabi na papalitan ng kotse ko. Kung sa bagay, barya lang sa'yo ang halaga ng pipitsuging sasakyan. Sabi ni Lolo, pasok ka na sa top 10 young billionaires sa bansa. Kasunod ni Leonardo. Aren't you proud? You're married to one of the top billionaires in the country. I'm not after your money, Larkan. I can earn millions from my skills too. Pagyayabang niya. Really? Magkano bang sinasahod mo sa jewelry designing? Depende sa bid sa auction. Pero syempre binibigay ko ang best ko para tiyak na pag-aagawan ng tao ang designs ko. Ang kumpanya ng boss ko ay collector ng diamonds at gold. Sikat silang kumpanya sa Italy. At palaging nasusold ang alahas nila sa auctions. Pinakamababang bid sa designs ko ay 3 million euro. 40% ang commission ko ron. Nice. Now I know why Leonardo surpassed my net worth. Kahit mas mahal ang alahas kumpara sa wine, mas marami pa rin ang obsessed sa alahas dahil pwedeng investment. Pero malakas din ang wine business mo Namana mo ata ang original wine brand ng daddy mo. No, I built my wine brand inspired by my friend from France. Doon kasi ang main office ng kumpanya ko at doon unang itinatag ang brand. Doon din ako nag-aral ng college. Nung lumaki na ang kumpanya, saka ako nagtayo ng local branch dito sa Pilipinas. So kinalaban mo ang brand ng daddy mo? Yes, but Dad never treated me as a competitor. We're partners after all. Ang galing. Ngayon lang ako nang-enganyang pasukin ng business dahil sa pamilya mo. You will get more interested once you learn how business rules your life, my little wife. Nakaka-pressure lang? Yes, but pressure would be your normal routine if you love what you're doing. I agree. Pagdating sa mansyon ng mga gerero ay binalot ng kaba ang puso ni Amber. Kumapit siya sa kanang braso ni Lorcan. Buhatin na kaya kita, honey. Sabi nito nang mapansing hirap siya maglakad makasabay lang dito. Baliw ka ba? Angal niya. Mukhang hirap ka na kasing pantayan ako. 3 inches na nga ang takong ng sandals mo, hindi ka pa rin nakaabot sa ulo ko. Nakurot niya sa tagiliran ng asawa. Hindi ang height ko ang mag-a-adjust sa'yo, Hoy. Tigilan mo nga ang kakapuna sa height ko. Pinapansin ko ba ang pagiging higante mo, ha? Okay, pero baka hindi na kita makita kapag napaligiran ka ng mga kapatid kong lalaki. Mas matangkad pa sa'yo yung bunso namin Lalo lamang siyang napikon at muling nakurot sa tagiliran ng asawa. Maya't maya ang piksi nito at napapadaing. You're late again, Lorcan. Bungad ni Sergio, ang ama ni Lorcan. Kahit nasa bahay ay nakasuot ito, matikas pa rin at angat ang kagwapuhan. Lumapit siya sa Ginoo at nagmano. Ang tangkad din ng tatay ni Lorcan, mababa ng konti rito.
Sorry Dad, nanggaling pa kasi ako sa Cavite. Ani Lorcan. I'm glad you brought your wife here. Ngayon ko lang napansin na ang liit pala niya, son. Tumabang ang ngiti ni Amber. Pati ang father-in-law niya ay pinansin ang kanyang cute na size. Dad, you're not allowed to mock my wife's height. Ako lang ang pwedeng manlait sa kanya. Depensa naman ni Lorcan. Tumawa ang Ginoo. I'm just joking. Anyway, let's proceed to the dining. Pagkuha na yaya nito. Sumunod naman sila sa Ginoo sa malawak na hapagkainan. Baliw ka rin no? Ano bang problema mo sa height ko? Napipikong sabi ni Amber sa asawa. Nothing. I just find you cute. At ang sarap mong asarin. Natatawang tura nito. Che, alam ba ng lahat na may pagkapilyo ka rin? Actually, no. Honestly, I didn't expect to act like this in front of you. Talking nonsense is not my thing. But I felt happy while showing you my naughty side. Tiningala niya ang seryosong mukha ng kanyang asawa. Diretso ang tingin nito sa nakaabang nitong kaanak. Tapos na kumain ng mag-anak pero nakaupo pa rin sa harap ng mahabang lamesa. Narito na pala si Kuya Lorcan, kasama ang anak niya. Sabi ng isang lalaking tisoy na katabi ni Leonardo sa upuan. Uminit na ang bumbunan ni Amber at may mas pilyong kapatid pa pala si Lorcan. Tumigil ka, Lorenzo. Ititigil ko ang pagsusupply ng wine sa hotel mo. Ani Lorcan, tinakot pa ang kapatid. Wag naman kuya, paborito ng regular guest ko ang wine mo bro. Then give respect to my wife. Tumayo naman si Lorenzo at lumapit kay Amber. Nagulat siya nang kunin ng binata ang isang kamay niya at hinagkan sa likod. My pleasure to meet you, sister-in-law. I'm Lorenzo, the third son of our father. Yung kanina, biro lang yun ha. Anito at nagpakilala. It's okay, ikinagagalak din kitang makilala. Naiilang niyang sabi. Pagkawa na'y umupo na sila sa silyang nakalaan para sa kanila. Hindi mapakali si Amber dahil katapat niya si Leonardo. Kumistod siya nang biglang paisilin ni Lorca ng kanyang hita. Bakit? Kunot na ang tanong niya sa asawa. Ang mata mo, sa pagkain ka tumingin at hindi sa mukha ni Leonardo. Don't cheat, please. Pabulong nitong sabi. Hindi naman ako nakatingin sa kanya. Ano hindi? Inoobserbahan kita. I'm sure kinikilig ka na riyan. Hindi kaya? Giit niya. Muli nitong pinisil ang kanyang hita kaya muntik siyang mapatili. Natapik na niya ang kamay ng asawa. Umayos ka nga. Makinig ka sa sinasabi ng tatay mo, Lorcan. Ang kulit mo. Angil niya. Nakikinig ako. Ikaw ang umayos. Kumain ka lang at huwag kang kung saan-saan nakatingin. I can see you, honey. Oo na. Nag-focus naman siya sa pagkain at nakikinig din sa usapan. Pagkatapos ng hapunan ay nag-explore sa mansyon si Amber. Hindi kompleto ang mga kapatid ni Lorcan. 2 babae lamang ang naroon at 5 lalaki. Nasaan ang ibang kapatid mo, Lorcan? Tanong niya sa asawa nang lapitan siya nito sa may indoor garden. Nasa ibang bansa ang iba. Ang panganay naming babae ay nag-migrate na sa US. Doon nakapag-asawa. Anito. Lumapit siya sa water fountain at sinahod ang kamay sa tubig na lumalabas mula sa bibig ng lion statue. Kumislot siya nang may mga braso lumingki sa kanyang bewang. Someone is watching us. Don't move. Bulong nito sa kanyang tenga. Napatingin naman siya sa gawing kaliwa kung saan nakatayo si Leonardo. May kausap sa cellphone. Ano kung nakatingin siya? Wala naman silang pakialam sa atin. Anya. Baka kasi magustuhan ka ni Leon. Nabanggit mo kanina kay Daddy na jewelry designer ka. At pansin ko napatingin sa'yo si Leon. Maganda nga yun para may chance akong makapasok sa company niya. Sabi mo tutulungan mo ako Bakit parang ayaw mo na akong palapitin sa kapatid mo? Stop acting possessive. Hindi bagay sa'yo, Lorcan. Humagik-gik ang kanyang asawa. Oo nga pala. Bakit ba ako umaarte na possessive? Dumistansya rin ito sa kanya at nilingon si Leonardo. Hey bro, can we talk? Anito sa kapatid. Tapos na sa kausap nito sa cellphone si Leonardo at tuluyang lumapit sa kanila. What's the matter? Supladong saad ni Leonardo. I heard you're hiring a new jewelry designer. I-refer ko tong asawa ko. Nagtrabaho siya sa Italy bilang jewelry designer. Baka sakaling magustuhan mo ang designs niya. Tadong-ngiti naman si Amber nang titigan siya ni Leonardo. Gusto ko munang makita ang designs niya. Sabi nito pagkuwan. May digital designs po ako ng jewelry. Kung okay sa inyo, isisend ko sa email nyo. Anya. Okay, alam ni Lorca ng email ko.
Sabi lang nito at nilagpasan sila. Hinabol pa niya ng tingin ng lalaki, ngunit biglang tinakpan ni Lorcan ng palad ang kanyang mga mata. Ano ba? Angil niya, sabay tabi sa kamay ng kanyang asawa. Huwag mo nang habulin ng tingin si Leon. Kita mo naman mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo niya sa atin. Sabi nito. Inirapan niya ang asawa at tumalikod. Para tingin lang eh. Akin na pala ang email ni Leon. Anya. Mamaya, uwi muna tayo na makapagpahinga na. Inakbayan siya nito at sabay na silang naglakad pabalik sa lobby. Ang bigat ng braso mo, Lorcan. Angal niya. Inalis ang braso ng asawa sa kanyang balikat. Braso ko pala ka nakadagan sa'yo, nabibigatan ka na. Paano na lang kung buong katawan kong dadagan sa'yo? Pilyong sabi nito. Siniko niya ito sa tagiliran dahil may nakarinig ng mga kapatid nito. Hindi sila nakaligtas kay Lorenzo. Mag-gym ka, Amber, para magkaroon ka ng malaking muscle at nang makaya mo si Kuya once dinaganan ka niya. Ani Lorenzo. Nakaupo ito sa couch at sumisimsim ng red wine. Katabi nito ang kapatid ning si Alfonso. Tama si Lorenzo, Amber. Sa liit mong yan, baka hindi ka makabangon kapag inihagis ka ni Kuya sa kama. Katong naman ni Alfonso. Huwag kayong mag-alala, may alam akong self-defense. Kahit anong laki ng asawa ko, kaya ko siyang pataubin. Pagyayabang niya sa magkapatid. Sabay pang sumipol ang dalawa. Gwapo rin ang mga to. Bawal ata ang pangit sa mga gerero. Wala siyang maipinta sa mga ito mula sa ama hanggang sa mga anak ay ang gaganda. Pati yung madrasta ng mga ito maganda rin. Napatili si Amber nang bigla siyang kargahin ni Lorcan sa kanang kamay. Hoy, ibaba mo nga ako, Lorcan! Nagpupumiglas niyang sigaw. Nabaling tuloy ang atensyon ng lahat sa kanila. Salamat sa dinner, Dad. Uuwi na kami. Paalam ni Lorcan sa ama. Talagang hindi siya nito ibinaba hanggang sa makarating sila sa malawak na parking lot. Binuksan na ng driver ang pinto sa backseat ng sasakyan, kaya ipinasok na siya ni Lorcan. Hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga hipag ko at bayaw, pati sa daddy mo at stepmother. Ano ba, Lorcan? Baka sabihin nila wala akong respeto. Dinig nila akong lahat na nagpaalam. At saka sanay na sila na umaalis akong walang paalam. Iisipin na mga yun, may lagnat ako kaya biglang nagpaalam. Anito nang makaupo na rin sa kanyang tabi. Lumulan na rin ang driver at binuhay na ang makina ng sasakyan. Siya nga pala, pansin ko hindi ka tinatawag ni Leonardo na kuya. Ilang taon bang agwat ng edad mo sa kanya? O sisa niya pagkuwan? 2 taon lang ang tanda ko kay Leon. Nung namatay kasi ang mom ko, nag-asawa kaagad si Daddy. Medyo hindi okay ang trato sa akin ng mami ni Leon. Maldita ang mami niya. At syempre, mas priority niya ang mga anak niya kumpara sa amin ng ate ko. Madalas kami mag-away ni Leon, lalo na sa mga laruan. Bagnutin si Leon. Ako naman ay magpagkapilyo noon. Sa tuwing nag-aaway kami, palaging ako natuturong may sala. Magaling dumepensa sa anak niya ang mami ni Leon. Pero sa ibang kapatid ni Leon, okay naman kami, like Lorenzo. Sa murang edad, ramdam ko na hindi ako anak ng mami ni Leon. Kahit pa siya ang nakamulatan kong ina. Kwento nito. Hindi mo ba nakita ang mukha ng mami mo kahit sa picture lang? Sa picture lang. Iisa nga lang yun eh. Mula sa wedding picture nila ni Daddy. Ipanilawanag din sa akin ni Daddy kung bakit iba ang mami ko. Bakit pala naghiwalay ang daddy mo at mami ni Leonardo? Dahil sa ugali ng mami ni Leon. Nalaman kasi ni Daddy na may lalaki ang nanay ni Leon. Hindi rin niya kinaya ang higpit ni Daddy. Mabuti magkakasama pa rin kayo magkapatid. Kumibit balikat si Lorcan. Hindi lahat. May ilang kapatid akong lumayas at namuhay ng malayo sa amin. Ikaw, Amber, anong nangyari sa parents mo? O sisa naman ang kanyang asawa. Hindi ko nakasama ang nanay ko. Sabi ni Lolo, iniwan ako ng nanay ko sa tatay ko at umalis na lang basta. Si Daddy naman ay namatay nung 5 years old ako dahil sa prostate cancer. May prostate cancer ang daddy mo? Mabuti nagkaanak pa siya. Ang alam ko, karamihan sa may prostate cancer, hindi makabuntis. Hindi naman ito nagkakos ng infertility sa lalaki pero ang gamutan like therapy at surgery, makakaapekto sa fertility. Natigilan siya nang maisip na wala siyang nakitang family picture nila. Tanging picture lang nila ng tatay niya noong bata pa siya. Hindi ko rin alam. Basta sabi ni Lolo, mag-isa akong pinalaki ni Daddy. Hindi rin daw nagpakasal noon si Daddy at hindi nilinaw kung ano ba talaga nangyari. Busy kasi si Lolo at nagulat na lang daw siyang may inuwing bata si Daddy sa bahay. Hindi ba inamin sa'yo ng lolo mo totoo? Ano naman ang aaminin niya? Wala naman siyang alam sa pinagagawa ng Daddy noon.
Biglang tumahimik si Lorcan, abala na ito sa pagtipa sa cellphone. Pagdating sa bahay ni Lorcan ay nalula si Amber sa lawak ng parking area sa tapat ng dalawang palapag na bahay. Kotse mo ba lahat ng narito, Lorcan? Tanong niya sa asawa ng makababa ng kotse. Yes, mga collection ko sila at ang iba'y regalo ng kapatid ko. Grabe, 6 talaga? Plus itong gamit natin? Isa-isa niyang tiningnan ng 6 na sasakyan at puro sikat at mamahalin ng brand. May sports car din. May brochure ako ng kotse. Mamili ka para mo-order ko sa kapatid ko. May local branch na sila rito sa Pilipinas. Hinarap niya ang asawa. Aba, seryoso ka nga talagang bibilhan ako ng kotse, ano? Nakangiting wika niya. May isang salita ako, honey. At saka para mawala na yung inis mo sa akin dahil sa nasira mong kotse. Tatanggipin ko ang ibibigay mong kotse, pero gusto ko pa rin maibalik ang kotse ko. Napailing si Lorcan. Panahon pa ng kopong-kopong ang kotse mo. Wala nang ganoong model ngayon. Anito. Kahit na, unang kotse yun ni Daddy na pinamana sa akin, no? Enough. Paulit-ulit na lang tayo. Let's just get inside. I'm tired. Nagpatiunan na itong pumasok ng bahay. Sumunod naman siya. Nasa loob na rin ng bahay ang mga maleta niya. Sinalubong sila ng 2 pusa, itim at puti. Yung itim ang proxy ni Lorcan sa kasal. Saan mo dadalhin ang mga maleta ko? Tanong niya nang bitbitin ni Lorcan ng kanyang mga maleta. Sa kwarto ko. Teka, huwag mo sabihin iisang kwarto lang ang gagamitin natin. Anya habang nakabuntot sa asawa. Of course, may mag-asawa bang bukod ang kwarto? Sa pelikula at nobela lang nangyayari yun. Pumanik na ito sa hagdanan, bitbit ang 3 maleta. Ang lakas nito. Namangha siya dahil 4 ang kawaksi ni Lorcan. Nakalinya sa lobby at sabay na bumati sa kanila. Parang sa nobela rin naman ang kwento natin, ikinasal tayo ng walang love. Sabi niya. Problema ba yun? I can love you anytime. Ay sus, sa sobrang busy mo, may time ka bang magmahal? I still have a heart, Amber. Tumatanda na rin ako at ayaw ko namang mamatay na hindi natitikman ng luto ng Diyos. Humagalpak siya ng tawa pero biglang na-amaze. Meaning, virgin ka pa, Lorcan? Anya. Do you think a man who spent his whole life in business will waste time on intimacy? I can fulfill my sexual fantasy alone in a short time. Masyadong matakaw sa oras kung may partner. Hindi na natigil kakatawa si Amber at hindi na malayan ang biglang paghinto ni Lorcan sa paglalakad. Aray! Daing niya nang maumpog siya sa matigas na likod ng asawa. Kamunting pa siyang masemplang, ngunit maagap si Lorcan sa paghagip ng braso sa kanyang bewang. Are you hurt, honey? Seryosong tanong nito. Hindi siya nakakibo nang maunahan siya ng walang humpay na paghuhuramentado ng kanyang puso. Titig na titig siya sa gwapong mukha ng kanyang asawa. No, you're not hurt. Anito, sinagot na ang sariling tanong. Napatili siya nang tuluyan siya nitong binuhat at dinala papasok ng kwarto. Maingat siya nitong inihaga sa kama. Binalikan lang nito ang mga maleta niya. May space pa sa walk-in closet ko. Ayusin mo mga gamit mo at ako'y magsha-shower muna. Anito, naghubat na ito ng damit habang papasok ng banyo. Na-excite naman siyang pumasok sa walk-in closet hila-hila ang 2 maleta. Wow, ang ganda naman dito! Manghang usal niya habang gumagala sa loob ng malawak na walk-in closet. Alikabok lang pala ang yaman ni Lolo kumpara kay Lorcan. Binayaran pa niya ang milyong utang ni Lolo. Magrereklamo pa ba ako sa asawa ko? Abot talampakan na ang kilig niya at excitement. Napagod sa pag-aayos ng damit niya si Amber at nakatulog na sa closet. Nang magising siya'y nadaganan na siya ng mabigat na hita ni Lorcan. Lorcan, dumadaing niyang sambit. Pilit inaalis ang binti ng asawa na sumampa sa kanyang bewang. Bakit ba? Angal nito pero nakapikit. Lalo lamang siya nitong ikinulong sa yakap nito. Hoy, mapipisa ako! Sigaw niya. Ang ingay mo. Sa inis niya kinagat niya ang balikat nito. Bumalikwas din ito at lumayo sa kanya. Bumangon na siya at tumakbo papasok ng banyo. Halos puputok na kasi ang kanyang pantog. Nakaupo pa siya sa inodoro nang bumukas ang pinto at pumasok si Lorcan. Hoy, hindi ka ba makapaghintay at basta nalang pumasok? Singhal niya sa asawa. I'll take a bath. Malilate na ako. Anito. Mariin siyang pumikit nang maghubad ng boxer sa harapan niya si Lorcan. Maaga pa, bakit ka malilate? Anya. Ha? Anong oras na ba?
Saktong nagmulat siya ng mga mata ay humarap sa kanyang lalaki. Tumili siya nang makita ang hubad nitong pagkalalaki. Napamura si Lorcan ng mahimasmasan. Lumabas ng banyo dala ang hinubad na boxer. Naalimpungatan lang pala to. Huwag ka kasing nanggigising sa alanganing oras. 3:00 pa lang pala ng madaling araw. Palatak nito habang nagbibihis. Sinilip ito ni Amber habang humahagik-gik. Humiga rin ulit sa kama ang kanyang asawa. Matulog ka pa, Amber. Ang kulit mo. Sabi nito. Oo na. Inilipat mo ba ako sa kama? Ang alam ko, nasa walk-in closet ako kagabi. Anya habang palapit sa kama. Humiga na rin siya ulit. Oo, nakahiga ka na kasi sa carpet. Tura nito at pumihit paharap sa kanya. Salamat. Hindi ko na kasi napigil ang antok. Pumihit siya patalikod kay Lorcan, ngunit bigla naman siya nitong niyakap. You're safe in my arms, honey. Let's sleep again. Bulong nito. Hindi na siya nakaimik dahil sa nagwawala niyang puso. Napapaibig na ata siya ni Lorcan. Sa loob ng isang linggong pananatili ni Amber sa bahay ni Lorcan ay mistula siyang prinsesa na pinagsisilbihan ng mga kawaksi. Hindi niya ako kailangan pagsilbihan na parang disabled. Sabi niya sa dalawang kasambahay na inaasikaso ang pagkain niya. Kauupo lang niya sa harap ng lamesa nang lapitan siya ng mga ito. Trabaho po namin to, ma'am. Sabi kasi ni Sir Lorcan, lahat ng kailangan niyo ay asikasuhin namin. Sabi naman ni Flora, may name tag pa ang mga ito at magara ang maid's uniform. Hay, wala si Lorcan, kaya ako masusunod ngayon. Anong oras ba umalis ang isang yun? 7:00 ng umaga po siya umalis, ma'am. Ang aga naman, late na siya natulog kagabi ah. Sabi rin po ni Sir, punta raw po kayo sa office niya, sa kumpanya niya before lunch at magdala daw po kayo ng pagkain na ihahanda ng chef. Sabi naman ni Jovi. Sige, iwan niyo na ako rito at kaya ko na kumain mag-isa. Umalis naman ng mga kawaksi. Pagkatapos ng almusal ay gumala sa indoor garden si Amber. Katabi ng hardin ay ang personal fitness gym ni Lorcan. It makes sense kung bakit ang ganda ng hubog ng katawan nito. Kumislot siya nang tumunog ang cellphone na kanyang hawak. Sinagot niya ang tawag ni Lorcan. Gising ka na ba, honey? Tanong nito buhat sa kabilang linya. Masasagot ko ba ang tawag mo kung tulog pa ako? Pilosopong tura niya. Umingos ang kanyang asawa. Bakit bang init pa rin ang ulo mo sa akin, ha? Ewan, ang dami mo kasing ginagawa na nakakainit ng ulo ko. Sabi ko sa'yo, lilipat na lang ako ng kwarto. Ano ba ang problema mo? Masarap naman ang tulog mo na katabi ako, ah. Anong masarap? Gabi-gabi mo akong dadaganan? Mabuti sana kung 1 kilo lang ang bigat ng braso at binti mo. Ang liit mo kasi kaya akala ko unan. Puisit ka. Humagikik pa ang hudyo. Relax, honey. Don't worry, next time dadaganan kita. Pero may kasamang sarap na. Che, tumigil ka nga. Okay, calm down. Seryoso na ako. Punta ka rito sa office ko before lunch at may inihanda akong lesson plan for your tutorial. Anito pagkuwan. Oo na, sinabi na sa akin ng kasambahay. Papupuntahin ko rin ng isang driver ko para sunduin ka. Don't be late, okay? Hindi na siya sumagot at binabaan ng cellphone ng asawa. Pumasok na lamang siya sa kwarto at naligo sa banyo roon. 11:00 pa lamang na tanghali ay dumating na ang driver ni Lorcan para sunduin si Amber. Kaagad naman silang umalis. Pagdating sa opisina ng kanyang asawa, ay may kausap itong magandang babae. Kailan ka pa ikinasal, Lorcan? You didn't invite me? Madaya ka? Sabi ng babae na nakaupo sa harap ng lamesa. Pasimpleng tinapik pa nito ang kamay ng lalaki. Nasipat na siya ni Lorcan pero deadma. Ako nga hindi nakarating sa seremonya ng kasal ko. Iimbitahin pa kita. May sarkasmong sabi naman ito sa kausap. Malanding tumawa ang babae at hindi pa napansin si Amber. Ang pili mo pa rin ha? Mukhang napilitan ka lang magpakasal. I'm sure arranged marriage ang nangyari. Sabi ko sa'yo, kung kailangan mo ng asawa, abisuhan mo lang ako. Willing ako magpakaalipin sa'yo, baby. Inilapag ni Amber ang basket ng pagkain sa mesita at humalukip-kip. Tinitigan ng masama ang babae. Hindi pilit ang kasal ko, Ryan. Ang totoo, gusto ko talaga ang asawa ko. Siya lang ang ayaw sa akin. Ani Lorcan. Seriously? Is there a woman in this world who hates you? Nawindang pa ang babae. Oo, pero naniniwala ako na the more you hate, the more you love. Nagpapakipot lang ang asawa ko. Humalakak ang babae kaya lalo siyang nainis. Pinandilatan na ni Amber ng mga mata ang asawa at dinuro.
Hindi siya nakatiis at tumikhim. Napalingon tuloy sa kanyang babae. Oh, may bisita ka pala. Is she your niece, Lorcan? She's so cute. Sabi nito. Nagatungan na ang init ng ulo niya at tuluyang lumapit sa asawa. Hahalikan sana niya ito ngunit naunahan siya ni Lorcan na siilin ng halik sa mga labi. She's my wife, Rayan. Pagkuwan ay sabi nito sa babae. Tulalang nakatitig sa kanilang babae. Oh my goodness, I'm so sorry. Natatawang sabi nito pagkuwan. You're not violating the child abuse law, are you? Natawa si Lorcan. Watch your mouth, lady. 28 na ang asawa ko. Wala rin akong ideya kung bakit hindi siya lumaki. Sira, nasa genes yan. Tumayo na ang babae. O siya, maiwan ko na kayo, lovebirds. Ang sakit niyo sa mata. Anito. Mag-asawa ka na kasi para hindi ka puro delusion lang. Tudyo pa ni Lorcan sa babae. Ah, shut up. Ubus na ang lalaking gusto kong asawahin. Ang hirap pa ibigin ng mga kapatid mo. Ani Rayan habang paalis. Nang makaalis ang bisita, kinuha ni Amber ang pagkain at inilatag sa lamesa ni Lorcan. Nasanay na siya sa pang-ookray nito kaya hindi na siya apektado. Bakit nakasimangot ka na naman, little wife? Tanong nito habang yapos siya buhat sa likuran. Siniko niya ito sa braso. Nagtanong ka pa? Nilalait mo ako sa harap ng ibang tao. At sino bang babaeng yun, ha? Anya. Schoolmate ko ng high school si Rayan at anak siya ng isa sa investors ni Daddy. Nagsusupply ako ng wine at beverage sa hotel ni Rayan. Oo nga pala. Akala ko wine lang ang produkto ng kumpanya mo. No, may iba't ibang carbonated beverage na rin kami at pure fruit juices. Ang wine lang ang imported from France kasi doon ang grape farm ko. Talaga? May farm ka pala? Yes, nasa 20 hectares yun at hindi lang naman grapes ang tanim. Kasi may ibang wine kami na gawa sa ibang prutas, like pears, apples, berries at iba pa. Nag-i-import ako ng fresh fruits dito for juices and canned cocktails. Humilan ng silya si Lorcan at itinabi sa swivel chair nito. Doon siya umupo. Nasaan pala ang email ni Leonardo nang may pasa ko ng bagong digital designs ko ng jewelry? Tanong niya sa asawa nang kumakain na sila. Oo nga pala, may business card niya ako rito at merong email na nakalagay. Dinukot nito mula sa drawer ang card at ibinigay sa kanya. Abot-tenga naman ang ngiti niya habang nakatitig sa card. Makakapagpasa na rin ako ng designs ko. Kinikilig niyang usal. Natigilan siya nang mapansing matalim ang titig sa kanya ni Lorcan. Kilig na kilig ka. Anito. Bakit? Hindi ba ako pwedeng kiligin sa ibang bagay? Angil niya. Kahit matanggap nila yun ang designs mo, huwag kang umasa na magkikita kayo madalas. Kalimutan mo na ang paghanga sa kanya. Isa pa, may asawa ka na. Konting respeto naman sa akin. Nakakainis na makitang kinikilig sa ibang lalaki ang asawa ko. Anito, pumalatak na. Napapangiting tinitigan niya ang asawa. She just finds him cute while jealous. Nabaling tuloy rito ang kilig niya. Huwag kang mag-alala, trabaho lang ang pakay ko sa kapatid mo. Anya. Hindi ka rin sure. Hindi na siya nagkomento. Alam niyang mauuwi na naman sila sa asaran. 2 linggo na ang lumipas pero parang aso't pusa pa rin ang pagsasama ng mag-asawa. Pero Lunes ng hapon ay pinagluto ni Amber si Lorcan ng masasarap na hapunan. Honey, nasan ka? Tawag ni Lorcan nang makapasok ng bahay. Kararating lang nito. Narito ako sa kusina. Pasigaw niyang tugon. Pumasok naman ito at nagulat siya nang salubungin siya nito ng halik sa mga labi. Himala, nagluto ka ata. Akala ko ba hindi mo ko ipagluluto hanggat naaasar ka sa akin? Anito. Kamuntik na niyang malimutan ng sasabihin dahil sa nagwawala niyang puso. Kahit naman napipikon siya sa asawa, ay hindi maikakailang umiibig na siya rito. Bigla rin yon at hindi niya inaasahan. Pero sa araw-araw na magkasama sila kahit nag-aasaran, parang naging lambingan na yon para sa kanya. Nagluto ako kasi gusto ko magpasalamat sa'yo. Anya. For what? For your new car? Nag-thank you na ako sa'yo kahapon pagdating ng bagong kotse ko. Ngayon naman ay pasasalamat ko kasi natanggap na ni Leonardo ang application ko. Approve na ang jewelry designs ko. Nasasabik niyang batid. Sandaling natigilan si Lorcan at bahagyang nangunot ang noo. I thought Leon refused your designs. Wala ka kasing update. Hindi kaya, nag-reply siya sa email ko at sinabing nagustuhan niya ang designs ko at gusto akong papuntahin sa office niya bukas ng umaga.
Gusto raw niya ako makausap ng personal. Seryoso ka ba? Nagduda pa ito. Oo nga, pinaghahanda pa nga niya ako ng ibang designs na bibilhin daw niya kapag nagustuhan. Pero hindi umaharap sila yun sa empleyado, lalo na sa new applicant. He has staff to entertain the newly hired employee. Baka dahil kilala na niya ako at sister-in-law niya. Kahit na, kami mga kapatid nga niya never niyang hinaharap sa tuwing pumupunta sa office niya. Naging casual lang siya minsan sa amin kapag nasa family gathering. But expect mo na hindi siya makikipag-usap kung hindi related sa business. Ano naman ang problema ron? Ang problema ko, may pakiramdam ako na gusto ka ni Leon. Natawa siya. Napaparanoid ka lang. Insecure ka lang sa kapatid mo kaya puro negatibong iniisip mo sa kanya. What? I never felt insecure about Leon, Amber. I'm just wondering. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Binag-iisipan mo siya ng masama, wala namang ginagawang mali yung tao. Dapat nga mag-thank you ka kasi tinanggap niya ang asawa mo. I'm just curious, okay? Ewan ko sa'yo. Basta ako, pupunta sa office ng kapatid mo bukas. Nagsalin na siya ng ulam sa serving bowl. I'll go with you, sabi nito. Ano? Bakit ka pa sasama? Manggugulo ka lang doon. Ano ako, bata na kailangan samahan ng tatay niya? Basta, sasamahan kita. Tinulungan na siya nitong maghakot ng pagkain sa hapag. Kinabukasan ng umaga ay excited na umalis ng bahay si Amber luna ng bago niyang kotse. Akala niya ay nakalimutan ni Lorcan na sasamahan siya sa opisina ni Leonardo. Pero nasurpresa siya nang nauna pa pala ito roon. Hoy, bakit narito ka na ha? Akala ko ba may meeting ka ngayong umaga? Sabi niya sa asawa nang madatnan niya ito sa lobby ng opisina ni Leonardo. I canceled my meeting. Naalala ko na pupunta ka pala rito. Ano? Dahil lang dito nag-cancel ka pa ng meeting? Your safety is my top priority, my little wife. Wala ka lang atang tiwala sa akin eh. Talagang wala akong tiwala sa'yo sa oras na kaharap mo si Leon. I know you will forget we're married. Lalo na at crush mo yun. Sa halip na mainis ay lihim siyang kinilig nang mapagtanto na nagsiselos ang kanyang asawa. Para kang tanga, Lorcan. Hindi ka ba nababahala? Naninibago mga kapatid at empleyado mo sa'yo. Sabi ni Lorenzo, para kang sinapian ng kung sinong kaluluwa simula nung ikinasal ka sa akin. Anya. Natitigilang tumitig sa kanyang lalaki. Tila may napagtanto. Do I really look like an idiot, honey? Pagkuha ni tanong niya. Slight. Kasi para kang ewan sa tuwing nagpapag-uusapan natin si Leonardo. Hindi ko tuloy alam kung dahil lang insecure ka sa kapatid mo o ayaw mong magustuhan niya ako. Hindi nakaimik si Lorca nang biglang dumating si Leonardo. Nagsitahimik din ng ibang staff nang dumating ang amo na tila robot na walang emosyon. What are you doing here, Lorcan? Seryosong tanong ni Leonardo sa kapatid. Sinasamahan ko lang ang asawa ko sa interview niya. Mabilis namang tura ni Lorcan. What happened to your motto? Narealize mo na ba na hindi naman talaga ginto ang oras at pwede ring sayangin? Spending time with my wife is more precious to me. Fine. Come to my office with your precious wife. Lumulan na sa elevator si Leonardo. Sumunod naman silang mag-asawa. Walang ibang nagnasang sumabay sa kanila sa elevator, kaya 3 lang silang sakay. Pagdating sa opisina ni Leonardo ay kaagad ibinigay ni Amber ang latest jewelry design niya na nasa folder. 6 na designs po ang ginawa ko. Pinasobrahan ko na para marami kayong pagpipilian. Anya habang nakatayo sa harapan ni Leonardo. Sinipat muna nito si Lorca na prenteng nakaupo sa couch at nakamasid sa kanila. I really want to hire you, Amber, but I'm afraid to cause trouble in your married life. Ani Leonardo, halos pabulong. Ho? Bakit? I don't know why your husband has been acting oddly in front of us, na para bang nanakawin kita sa kanya. Ano bang pinakain mo sa kapatid ko at parang nawawala sa sarili? Nilingon niya si Lorcan. Tumitig din to sa kanya. What's the matter? Mag-usap lang kayo, maghihintay lang ako rito. Sabi nito. Ibinalik naman niya ang atensyon sa kausap. Pasensya na, hindi ko rin maintindihan ng asawa kong yan. Wala naman niyang alam kundi asarin ako sa araw-araw. Kaya nagkataka rin ako na nauna pa siya sa akin dito. I'll give you an idea, Amber. Lorcan never falls in love with a woman, but he's territorial. Ang pinapakita niya ngayon ay senyales na gusto kanyang protektahan at maangkin na walang kaagaw. Malakas ang pandamdam niyan. Advance mag-isip.
pero minsan ay napaparanoid. Siguro may nasabi ka sa kanya na dahilan kung bakit kailangan kanyang ilayo sa akin. Ani Leonardo. Napangiwi siya nang maalala na nasabi niya kay Lorcan na inspirasyon niya at crush ni Leonardo. Hindi naman niya yun maamin sa kausap at nakakahiya. Huwag mo nang intindihin si Lorcan. Ako nang bahala sa kanya. Gusto ko lang naman mapabilang sa mga alahas niyo ang designs ko. I will grant your wish, but I will not hire you as my regular designer. Bibilhin ko lang ang mga designs mo at makikredit sa pangalan mo. Anytime, pwede ka magpasa ng design sa email ko at iimbitahan din kita sa auction once napili ang designs mo. I'm doing this to protect your relationship with Lorcan, and I don't want to repeat our previous fights. I'm not saying Lorcan is not worth loving, but you're lucky because you're the first woman he loves. Natigalgal siya at muling sinipat ang asawa. Nakatutok na ito sa hawak nitong cellphone. Mukha naman tong inosente at aminado siya na nagugustuhan na niya ang ugali nito. Salamat, Leon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang masira ang relasyon niyong magkapatid. Gusto ko lang talagang maging parte ng kumpanya mo kasi maganda ang market ng alahas niyo. Anya pagkuwan. Okay, sige. Ipapadala ko na lang sa email mo ang electronic copy ng freelancer contract. I'll let you know if I already decided to buy your new designs. Sige, salamat ulit. Tumango lang ito. Nang makapagpaalam ay nilapitan niya ang asawa. Tara na, Lorcan. Yaya niya. Tumayo naman ito at sumunod sa kanya. Hindi muna niya kinausap ang asawa hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Sumama siya roon dahil gusto nito. Bakit hindi ka na-hire ni Leon? Usisa nito pagpasok sa extension ng opisina nito na nagsisilbing pahingahan nito. Merong kama roon. Ayaw ni Leon kasi napansin niya na grabe ka kung makabakod sa akin. Ano ba kasi ang problema mo? Nung una confident ka pang nagsuggest na magpasa ako ng designs kay Leon. Ngayon naman parang ayaw mo kong palapitin sa kanya. Anya, pumalatak na. I already told you the reason, Amber. I'm curious why Leon insisted on talking to you in person. I'm just worried. Worried about what? Na baka interesado siya sa'yo. Natawa siya. Kilala mo kapatid mo, Lorcan. Nun kang magugustuhan ako nun. Yes, I know my brother. Pero hindi siyang inaalala ko, Amber. Eh ano? Natatakot ako na baka mapalapit ka sa kanya at magatungan ng paghanga mo sa kanya. I never forgot you once told me you have a crush on my brother. And I know Leonardo will easily fall for you because of your personality. Natatakot ako kasi since mga bata kami, pareho kami ng mga gusto. Kaya nga kami madalas mag-away eh. At ayokong darating ang point na pati sa babae, pareho kami ng magugustuhan. Leon loves passionate and talented women like you. Especially since you two both loved arts. Nawindang siya. You're just insecure, Lorcan. I think Leon is not a problem. It's you. I admit. And do you know why insecurity eats me? Matiim siya nitong tinitigan. Naiirita siya ngunit hindi magawang awayin ng asawa dahil ramdam niya ang lalim ng emosyon nito. Insecure ka dahil din sa selos. Ano bang pinagseselosan mo, ha? Nagtaas na siya ng tinig. I can't deny that. Yes, I'm jealous. And so what? Karapatan ko magselos dahil asawa kita, Amber. Umiikting ang pangan na pahayag nito. Naunahan man ng takot ay nangibabaw pa rin ang kanyang pag-unawa. You're too fast, Lorcan. I didn't expect you to feel that to me. I'm just... Hindi niya naituloy ang sasabihin nang bigla siyang yapusin ni Lorcan at siniil ng marubdob na halik sa mga labi. Is there a specific time to fall in love, honey? I never lied to myself, and I hate keeping emotions. Anas nito sa pagitan ng kanilang mga labi. Pinagharian na rin ng galak ang kanyang puso. I love your honesty, Lorcan. Don't worry. I won't let you feel jealous again. I'm yours. Pabulong din niyang wika. Then let's make it official. Nang muli siya nitong halikan ay dagli siyang tumugon. Naging mitsa yon ng lalong paglalim ng kanilang halikan na nauwi sa mas maalab na tagpo. Nabuwal na sila sa kama at inangkin ng isa't isa. Isang linggo pagkatapos magkaaminan ng feelings ang mag-asawa ay naging busy naman sila pareho. Kumusta ang auction? Tanong ni Lorcan nang madatnan ni Amber sa lobby ng bahay. Hinintay pala siya nito. Ayon, nasold out ang unang jewelry mula sa designs ko. Nakuha siya ng 10 million. Masayang batid niya. Nilapitan niya ang asawa at hinalikan ito sa mga labi.
Wow, magkano ba ang calculated price ng kwintas mo? 7 million, kaya doon nagsimula ang bidding price. Kaso may kumasang ibang bidders kaya tumaas. Niyakap naman siya nito at hinagkan sa noo. I'm so proud of you, honey. I told you, Leon has a good eyesight when it comes to jewelry designs. So, hindi ka na-insecure sa kanya? No, I trust you now, Amber. Inihilig naman niya ang ulo sa balikat nito. Salamat. Teka, kumain ka na ba? Yes, sa restaurant ni Lorenzo ako kumain kasi may ka-meeting din ako ron. Ikaw, anong kinain mo? Hindi ako nakakain ng maayos kanina kasi nakatutok ako sa bidding. Pambihira ka talaga. Let's go to the kitchen. Natawa siya nang bigla siya nitong buhatin at naglakad papasok sa kusina. Pinagluto pa siya nito ng adobong manok. Naparami tuloy ang kain niya. Death anniversary ni Mami bukas, hon. Half day lang ako sa office bukas at pupunta tayo sa sementeryo. Ani Lorcan. Tinabihan siya nito sa upuan habang siya'y kumakain. Sige, wala naman akong pupuntahan. Hintayin na lang kita rito. Anya. Okay, eat more, honey. Kinabukasan ay naglinis ng mini office ni Lorcan si Amber sa second floor. Unang beses niyang pumasok doon dahil palaging nakalock. Nabaling ang atensyon niya sa naka-frame na picture na nasa itaas ng bookshelves. Nawindang siya nang makita ang pamilyar na family picture. Teka, family picture to nila lolo ah. Bulalas niya nang mahawakan ng larawan. Amber? Tawag ni Lorcan. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Lumapit na sa kanya si Lorcan. Why are you here? Tanong nito. Napatingin din sa larawang hawak niya. Bakit may family picture ka ni na lolo? Usig niya rito. Naging uneasy ito. The woman in the picture is my mom. Walang katol nitong bunyag. Nagimbal siya at napatitig sa asawa. Naguguluhan. Your mom? Yes. Pero kapatid siya ni daddy na panganay pero namatay na rin. Nilamon na ng kaba ang kanyang puso. That's right. Apo ako ni Lolo Antonio. Lumayas daw noon si Mommy kasi ayaw ni Lolo kay Daddy. Kasi magkalaban sila sa liquor industry. Nagpakasal pa rin si Mommy at nanindigan kaya nawalan ng chance si Lolo na makilala kaming mga apo niya. Ayaw din ni Daddy na mapalapit kami kay Lolo kasi may sama pa rin siya ng loob dito. But now, I decided to accept Grandpa's offer to manage his company. At hindi totoong isinanla niya sa akin ng kumpanya. Sinabi lang niya yun sa'yo para magstay ka rito sa Pilipinas at huwag siyang iwan. Paliwanag nito. Nagbibiro ka ba? Paano mo nagawang pakasalan ako kung magkadugo tayo? Nataranta na siya. I'm sorry. I kept this secret to respect Grandpa's decision. I agreed to marry you to stay close to our family. Kasi yun ang hiling ng daddy mo bago siya namatay. Ito rin ang paraan ni Lolo upang huwag ka nang lumayo. 5 years ago pa nung nagpakilala ako kay Lolo at naging close kami. Naikwento ka niya sa akin at napahangaan na ako sa personality mo kahit hindi pa kita nakita ng personal. Kaya hindi ako nagdalawang isip nung hinimok ako ni Lolo na pakasalan ka. Teka, hindi ko maintindihan, Lorcan. Magkapatid ang mami mo at daddy ko eh. Magpinsan tayo, ganon? No, you're adopted, Amber. Your dad never got married and he has cancer, right? He never had a child. Lalo lamang siyang nawindang at nailapag sa desk ang larawan. Wari na durog ang kanyang puso sa natuklasan. No, you're lying. Asik niya at napatakbo palabas. Amber! Hinabol naman siya ni Lorcan. Pumasok siya sa kanilang kwarto at kumuha ng ilang importanteng gamit. Isinilid sa bag. Amber, where are you going? Ani Lorcan. Uuwi ako. I need to talk to Lolo. Anya habang walang tigil sa pagpatakang luha. I'll go with you. No need. Gigil niyang pigil. Tumakbo siya palabas ng silid bitbit ang malaking shoulder bag. Nagmadali siyang lumulan sa bago niyang kotse at nagmaneho pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating ng bahay ay nadatnan niya ang kanyang lolo na nakaupo sa couch sa salas, nanonood ng telebisyon. Apo, napadalaw ka. Bungad ng Ginoo. Lalong nanikip ang kanyang dibdib habang palapit sa Ginoo. Totoo po ba na ampun lang ako, Lo? Humihikbing usig niya. Natitigilan tumitig ito sa kanya. How did you know about that? Gumagaralgal ang tinig na saad ng Ginoo. Sinabi ni Lorcan, Why did you keep this from me in my entire life, Lo?
Mahagulgol niyang wika. Napaluklok siya sa couch na katapat ng matanda. Naluha na rin to. I'm sorry, Amber. I promised your dad not to tell you the truth. Kasi ayaw niyang isipin mo na hindi ka parte ng pamilya. At gusto niyang ituring kitang kadugo at tunay na apo. Paano ka inampon ni Daddy Lo? Iniwan ka raw sa kanya ng kaibigan niya nung 1 taon ka. Hindi niya naikwento ang dahilan pero iniwan sa akin ng daddy mo ang address ng totoo mong tatay. Tumayo siya. Sabihin niyo po sa akin ang address at pupuntahan ko ang tatay ko. Nasa kwarto, halika at kunin natin. Inalalayan niya patayo ang abuelo at sinamahan sa kwarto nito. May kinuha itong wallet-sized na larawan mula sa lumang photo album. Ito ang picture ng totoo mong tatay kasama ang daddy mo. Nasa likod niya ng address at totoong pangalan. Anito at inabot sa kanya ang larawan. Kinuha naman niya yon at tinitigan ang larawan ng 2 lalaki. Hindi katangkaran ng tatay niya pero gwapo rin at malaki ang pangangatawan. Jomar Barcelo pala ang pangalan ng tatay ko. Pupuntahan ko po siya, Lo. Anya. Teka, sino ang kasama mo? Nasaan si Lorcan? Ako lang po mag-isa ang pupunta. Mag-ingat ka po. Hindi mo kabisado ang tagi. Baka maligaw ka. Kaya ko na po to. Anya at nagmamadaling umalis. Dagli siyang lumula ng kotse at nagmaneho. Pagdating sa Taguig ay kaagad niyang natagpuan ang address ng kanyang totoong ama. Magandang tanghali po. Dito po ba nakatira si Jomar Barcelo? Tanong niya sa lalaking nagbukas ng maliit na gate ng 2 palapag na bahay. Oo, pero matagal na siyang wala rito. Sabi ng lalaki. May hawig to sa kanyang tatay. Nasaan po siya? Mahigit 2 dekada na siyang nakakulong sa Muntinlupa City Jail. Natigalgal siya. Nakakulong siya? Untag niya. Oo, teka, pamilyar ka sa akin. Sino ka pala, Ining? Ako po si Amber, ang anak ni Jomar na pinaampon. Umaliwalas ang mukha ng Ginoo. Talaga? Ikaw na pala ang anak ng kapatid ko. Nasabik ang Ginoo at bigla siyang niyakap. Ang tagal kitang hinana pero ayaw sabihin ni Jomar kung saan o kanino kanya pinaampon. Matagal kasi ako nagtrabaho sa Japan kaya hindi ko alam ang pinagagawa niya. Nagulat na lang ako na nakakulong na siya. Mangiyak-ngiyak nitong wika. Muli siyang napaluha at sa wakas ay nakilala ang totoo niyang pamilya. Gusto ko pong makausap ang tatay ko, Uncle. Pwede niyo po ba akong samahan sa kanya? Hiling niya. Sige, magpapaalam lang ako sa asawa ko. Nagmamadaling pumasok ng bahay ang Ginoo. Naghintay na siya sa kotse. Nang bumalik ang kanyang tiyuhin ay kaagad silang umalis. Ilang oras din ang biyahe bago sila nakarating sa Muntinlupa. Bumili na sila ng pagkain at kung anong ibibigay niya sa kanyang ama. Pagpasok sa visiting area ng bilangguan ay muling naiyak si Amber. Nariyan na ang tatay mo, Amber. Ani Tony, ang kanyang tiyuhin. Napatayo siya nang makita ang lalaking palapit sa kanila. Diretso ang titig nito sa kanya. Makapal na ang balbas nito pero nakilala pa rin niya. Sino ang kasama mo, kuya? Tanong ng Ginoo kay Tony pagkalapit. Siya si Amber, ang anak mong pinaampon. Hinahanap ka niya at gustong makilala. Hindi nakatiis si Amber at niyakap ang ama. Naiyak din ang Ginoo nang maalala siya. Ikaw na pala ang anak ko. Kamukha mo ang nanay mo. Anito, inalalayan siya nito paupo sa bench. Kaya pala malayo ang mukha ko kay Daddy Teo. Hindi pala siya ang totoo kong ama. Humihikbi niyang sabi. Paano mo nalaman na ako ang totoo mong tatay, anak? Pagkuha na itanong ni Jomar. Inamin po sa akin ni Lolo ang totoo na ampun lang ako. Pero wala siyang alam kung bakit ako inampun ni Daddy. Namatay na kasi ang Daddy ko. Anya. Oo, alam kong wala na si Teo na kaibigan ko. Bago siya mamatay, binisita niya ako kasama ka. 2 taon ka pa lang nun. Yun ang huling pagkakataon na nakita kita. Nung muli akong binisita ni Teo na mag-isa siya, inamin niya na may taning na ang buhay niya dahil sa kanser. Sinabi niya na iiwan ka niya sa tatay niya at pumayag ako. Bakit niyo po pala ako pinaampon? Nasaan po ang nanay ko? Nakulong ako dahil napatay ko ang nanay mo at ang lalaking kalaguyo niya. Nahuli ko sila noon sa bahay na may ginagawang kataksilan. Nagdilim na ang paningin ko kaya pinagbabaril ko sila. Dati akong pulis pero napatawan ako ng habang buhay na pagkabilanggo. Bago ako sumuko sa batas, iniwan kita kay Teo.
Siya lang kasi ang mapagkakatiwalaan ko. Nasa ibang bansa rin ang kapatid ko noon kaya wala akong mapag-iwanan sa'yo. Naisip ko rin na kailangan ni Teo ng anak kasi may sakit siya at hindi na nag-asawa pa. Sinabi ko sa kanya na wag nang ipaalam sa'yo na ampun ka lang. Ayoko kasing malaman mo na isang mamamatay tao ang tatay mo. Emosyonal nitong kwento. Nanubig na ang mga mata. Walang tigil naman sa pagpatak ang kanyang mga luha at muling niyakap ang ama. Hindi ko po kayo kinamumuhian pa. Naiintindihan ko po kayo. Anya. Salamat anak. Huwag mong sisihin ng daddy at lolo mo kung nagsinungaling sila sa'yo. Ako ang may gusto na wag mo na akong kilalanin. Pero masaya ako na narito ka. Umiling siya. Gusto ko pa rin kayo makilala pa. Kayo pa rin ang totoo kong tatay. Hindi na nakaimik ang Ginoo at humagulgol na. Nang maubos ang kanilang oras ay nagpaalam si Amber sa ama. Pero nangako siyang bibisitahin ito ng madalas. 6:00 na ng hapon siya nakauwi sa bahay nila. Naroon na si Lorcan at kausap sa salas ang kanyang lolo. Napasugod siya sa abuelo at yumakap dito. Sorry, apo. Ani Lolo Antonio. Wala po kayong kasalanan, Lo. Naiintindihan ko na po ngayon. Nakausap ko na ang totoong tatay ko. Anya. Nasaan na siya? Nakulong pala siya dahil napatay niya ang nanay ko at ang lalaking karelasyon nito. Nanghihinang lumuklok siya sa couch. Tinabihan naman siya ni Lorcan at ni Yakap. Humagulgol na siya sa dibdib nito. It's okay, honey. You're still part of our family. You're not alone. And we love you so much. Bulong nito sa kanya. Hindi na niya magawang magsalita dahil sa labis na emosyon. Hindi na siya nakasama kay Lorcan na bisitahin ang puntod ng mommy nito. Mag-isa na itong pumunta. Isang linggo rin bago nakarecover si Amber sa lungkot. Lunes na ng umaga ay hindi siya natuloy sa pagsama kay Lorcan sa opisina dahil nahilo at nagsuka siya. Honey, are you okay? Tanong ni Lorcan nang biglang bumalik. Tumawag pala rito ang isang kasambahay at ibinalita ang sitwasyon niya. Lumabas siya ng banyo at sinalubong ang asawa. Saktong nagdilim ng tuluyan ng paligid niya. Nagising lang ulit si Amber sa pulos puting silid. Kaagad siyang nilapitan ni Lorcan at pinupog ng halik sa muka. Anong nangyari? Nasaan ako? Nanghihina niyang tanong sa asawa. Nakahiga na siya sa kama. We're in the hospital, honey. And guess what's the good news? Masayang sabi nito. Anong good news? Pinakita nito sa kanya ang resulta ng laboratory test niya. Nawindang siya nang makitang positibo siya sa pregnancy test. Buntis ako, Lorcan? Yes, honey. Magkakaanak na tayo. Congrats to us. Napangiti siya nang mapansin kung gaano kasaya ang kanyang asawa. Patunay lamang yon na mahal siya nito. Nang muli siya nitong halikan sa labi, ay mabilis niya itong tinugon. Thank you for coming into my life, my little wife. I love you so much. Bulong nito sa pagitan ng halik. Mahal din kita, honey. Thank you rin sa lahat ng effort mo para mapasaya ako. Anya. Ngumiti lang ito at muli siyang siniin ng halik sa mga labi. Dahil masela ng pagbubuntis ni Amber sa kanilang panganay, naging hands-on si Lorcan sa pag-aalaga sa kanya. Suportado ng buong angkan nito ang pagkakaroon nila ng anak. At sa pagdating nga ng panganay nilang lalaki, ay lalong sumaya at naging makulay ang kanilang pagsasama na nagbigay swerte rin sa kanilang negosyo. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.